Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang mga couples nagdadasal ba kay Jesus Christ ano man ang kalooban niya at nagawa nila parate. So, meron akong dasal na tanong ko kay Jesus Christ na tungkol sa mga couples. That nagdadasal ba sila that kalooban ng Diyos maging magulang sila sa anak nila. Ibig sabihin, yung tanong ko ay itong mga couples, wala pa silang anak at gusto nilang meron silang anak at yung kalooban ng Diyos ba that they have one at kalooban ng Diyos ng kailan magawa ang anak nila kasi especially dito sa Pilipinas ang dami mga couples nagbubuntisan ng, 'di ba? That especially mga teenagers akala nila ang dali maging magulang, like basta nagkaroon ng baby and kaya nila, pero mahirap at merong heavy responsibility and it's for lifetime. Hindi nang ay kaya ko to, pwede ko ialagaan kay mommy or daddy. Diba? Usually ganyan ang Philippine culture and it's not good. So yun ang tanong ko at nasabi sa akin ni Holy Spirit at Jesus Christ that ang dami mga couples hindi sila nagdadasal sa Kanya na dapat ba silang maging have sex tapos to have a baby at kailan basta nagawa ng nila kasi gusto nila na yun. Sabi ng Holy Spirit din sa akin that the real reason is kasi yung passion nila of lust of the flesh na instead of asking the Lord Jesus Christ na anong kalooban niya, gusto nila talaga merong anak, gusto nila magawa ng or to have sex kasi it feels good, 'di ba? There's a lot of teenagers na nagawa 'yun. At hindi na alam kung will ni God or not. So that's why kita mo madaming mga young parents na yun, Filipino parents na nahirapan to alaga their anak kasi wala silang alam paanong alagain at the same time na nangyari nang kasi na magmahalan ang dalawang tao tapos nabuntis. So that's the thing. Kailangan natin magdasal kay Jesus Christ. Ano man ang kalooban niya. Is it a time to get a child na yon? For example na yon, we're living in Noah's time. Ibig sabihin yun sa Noah's time sa Bible, 'di ba? Nagawa siya ng ark kasi sabi ni Father God sa kanya. Ngayon, tanong ko sa inyo, sabi daw ba ni Father God kay Noah, okay, bagong magawa ka ng ark, produce madaming mga anak or at least one more? Hindi. Sabi ni Father God, gawin mo yung ark, magsisi ka sa lahat ng kasalanan mo and preach repentance. And nagawa ni Moses yun. And tapos dumating ang bagyo, 'di ba? So then safe lahat ang family niya. So now it's not the time to reproduce. Kasi anytime si Jesus Christ pwedeng dumating na. Ready ka ba? Nagawa mo bang homework mo? Homework is nagsisi ka sa lahat ng kasalanan mo?
Nagtanong ka ba kay Father God, Lord, anong kalooban mo itong araw lang. Bukas iba naman. Anong kalooban mo na yon? At makinig ka sa Kanya at gawin mo? O nagawa mo ang kalooban mo? Kasi kung nagawa mo ang kalooban mo, tapos dumating si Jesus Christ, iiwan ka dito sa mundo. Hindi ka papasok sa langit. Hindi pa. Until magsisi ka sa lahat ng kasalanan mo at gawin mo ang kalooban ng Diyos. So, also, meron akong tanong. Meron bang mga tao, Pilipino mostly, nang nagdadasal ba sila kay Jesus Christ ng, Lord, yung buhay ko ba, anong kalooban mo? Maging single or merong akong asawa in the future? You know anong sagot ng Holy Spirit sa akin? Hindi nagdadasal ang mga Filipinos, kasi itong video tungkol sa Pilipino, but halos the majority of mga tao sa mundo, hindi nagdadasal yun. Kasi bakit? Nakikinig sila sa mga tao, sa paligid nila. Una, magulang. Tapos pamilya, kaibigan. Sabi sa kanila, kailangan meron kang boyfriend. If babae ka, kailangan meron kang girlfriend kung lalaki ka. Kasi malungkot ang buhay mo kung wala kang kasama sa buhay at asawa. At reality, sa mundo, society, says ng kailangan meron kang asawa para meron kang anak, and then soon grandchildren, and then so on, 'di ba? Yun ang happiness ng buhay. Pero kalooban ng Diyos ba yun? Para sa iyo. Sa iba, baka kalooban ng Diyos. But para sa iyo, kalooban ba ng Diyos? Natanong mo ba? Kasi nakinig ka sa mga tao, pero hindi ka nagdasal kay Jesus Christ, anong dapat mong gawin. Tapos nakinig ka sa mga kaibigan mo. Ang kaibigan mo, if you're mga bata ka pa, teenager, young adults, and nakita mo, ay nagkasala na sila at meron na silang anak, and ikaw single pa, na hindi maganda, 'di ba? Kasi parang loner ka. Meron akong testimony, short lang. Ako, bago akong nag-missionary dito sa Pilipinas, nagdasal ako. At the very important ang dasal ko, Lord Jesus Christ, sabi ko, Lord, anong kalooban mo? Maging single ako or do you want me to be married? Sabi raw ni Jesus Christ, single ka forever until yung namatay ka, then uuwi ka na sa langit. At natanggap ko yun kasi will ni God yun. Regalo niya sa akin yun, and I protect that. And so, kung you're, and at the same way, I'll tell you there's times mahirap. When namatay ang magulang ko, mahirap. Kasi sila ang pamilya ko. Na yun, does it mean that wala na akong happiness sa buhay? Hindi. Yung focus ko, gawin ang kalooban ng Diyos. And yung looking forward ko is that one day, kukunin ako ni Jesus Christ and pupunta ako na sa langit when time ko na. That's why hindi ako nalungkot or depressed. Wala akong kasama? Okay lang. Kasama ko naman si Jesus Christ si Holy Spirit. Kasi focus lang ako sa kalooban ng Diyos. Hindi ako people pleaser, hindi ako gawa ng mga taong yung,
wala kang boyfriend, wala kang asawa, old maid ka. So what? So what? The importante, nagawa ko ang kalooban ng Diyos. Kasi when mamatay ako, papasok ko sa langit. Why? Kasi kilala ko ni Jesus Christ, kasi nagawa ko ang kalooban ng Ama niya. Yun ang importante. Hindi mo naman alam kailan ka mamatay. Baka mamaya, bukas, next year, ready ka ba? Kung focus ka sa love life mo, gusto ko tong boyfriend, gusto ko tong girlfriend, tapos malapit ng rapture, ganon, baka next year rapture na, tapos hindi ka pa nagsisi sa lahat ng kasalanan mo, iiwan ka dito. Mas mahirap ang buhay mo. So, ito, sana na-encourage kayo that I'm not saying lahat na-encourage ko ng maging single. Hindi itong video tungkol to. Na-encourage ko kayo to ask God's will sa buhay nyo. Single na yun for the rest of your life or married for the rest of your life. Anong kalooban ng Diyos? Yun ang importante. Huwag niyong i-follow ang puso niyo because the Bible says masama ang puso. Pero yung Word of God, si Jesus Christ, it's perfect. Perfect love. Sana piliin niyo ang kalooban ng Diyos at gawin niyo. Para one day, magkikita tayo sa langit, lahat tayo. Tapos mag-share tayo ng mga stories natin. That anong nagawa natin para kay Jesus Christ. At paano niya na mahalin niya tayong when even our lowest days, lowest times, when wala ang tao doon, siya nang mahal ka ni Jesus Christ. Higit pa ng sino man ang sasabihin sa iyo, mahal ka niya. So sana, ibigay mo ang puso mo kay Jesus Christ. Buong puso mo. Kasi namatay siya para sa iyo naman eh, 'di ba? Kasi sana tanggapin mo siya, magsisi ka sa lahat ng kasalanan mo, gawin mo ang kalooban ng Diyos para makapasok ka sa langit. Kasama mo si Jesus Christ. Forever na yan. Meron kang forever with Jesus Christ. Pero sa mga tao, walang forever dyan. Kasi hindi mo alam kung papasok sila sa langit or pupunta sila sa impyerno. Choice nila yun kung nagawa nila ang kalooban ng Diyos. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.